Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, ang papuri at pagpapasalamat at pagdadakila ay kay Allah lamang, Panginoon na bukod tanging nag-iisa sa sanlibutan ito. Naway ang pagpapala at kapayapaan ay mapasa Propeta Muhammad, sa kanyang mga pamilya, kaanak at sa lahat ng kanyang mga sahaba, gayon na rin sa bawat tao o Muslim na sumunod sa bawat panuntulan at tinuran ng mahal na propeta. Ang papuri at kapayapaan nawa ay mapasa kanila rin. Mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, sa araw na pong ito, nais naman natin makapagbahaging ng isang kaalaman na ito ay nagmumula sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang kaalamang ito ay umuugnay patungkol sa ating panahon o oras na pinamamalagi natin sa daigdig na ito, na kung saan ang bawat tao nararapat magpapahalaga sa dalawang bagay na umuugnay sa ating panahon sa daigdig na ito. Dahil kung hindi natin ito pakahalagahan, ika nga ng mahal na propeta, magbibigay ito ng kalugihan sa atin. Ika nga ng mahal na propeta sa kanyang hadis, ito ay binanggit an Ibn Abbas radiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani magbunun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal farag. Ika nga ni Ibn Abbas radiyallahu anhu, kinalulugdan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay nagsabi, sinabi ika nga niya ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ni'matani, dalawang biyaya ang binanggit ng mahal na propeta. Ang dalawang biyaya na ito, mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, magbun, ikakalugi ng maraming tao. Ang dalawang biyaya na ito ay ikakalugi ng maraming tao kung sakaling hindi nila ito pinahalagahan sa kanilang mga sarili. Ano yung dalawang biyaya na ito na ipinagkaloob sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, na minsan hindi natin siya nabibigyan ng pagpapahalaga? Ito yung tinatawag na sihha, kalusugan natin, kalakasan natin sa daigdig na ito. Habang tayo ay manabubuhay, habang tayo ay bata, wala pa tayo sa kalagayang katandaan, malakas pa ang ating kalusugan, malakas pa ang ating pangangatawan, dapat gawin natin ang nararapat para sa ating buhay. Wasihha, ang pangalawang ikakalugi ng tao, ito yung tinatawag na bakanting oras niya, panahon na wala siyang ginagawa. Itong biyaya na ito, mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, yung kalusugan mo, kalakasan mo, at ang bakanting oras mo na wala kang ginagawa, ay nagdadala ika nga ng dalawang bagay. Nagdadala ng dalawang bagay. Ito ay umuugnay sa pangkabilang buhay natin at umuugnay din dito sa pangdaigdig natin. Umuugnay sa pangkabilang buhay natin at umuugnay din ito sa tinatawag na pangkamunduhan natin dito sa daigdig. Ika nga, gawaing pandaigdig habang tayo ay malusog ang ating pangangatawan, habang malusog ang iyong pangangatawan, ika nga sa gawaing pandaigdig, kailangan mong mag-aral. Mag-aral ka ng mga kaalaman na umuugnay sa iyong katagumpayan sa daigdig na ito, upang hindi ka man lamang sa iyong kapwa. Pag-aralan mo ang mga kaalaman na umuugnay sa iyo sa daigdig na ito, at maari itong makakatulong pa sa tinatawag na pangkabilang buhay mo habang malusog ang iyong pangangatawan. Habang malusog ang iyong pangatawan, may lakas ka pa
na umuugnay sa iyo sa daigdig na ito, magtrabaho ka. Magtrabaho ka, hindi ka nararapat umasa lamang sa pagod ng iba. Dahil maraming mga tao, umaasa lagi sa kanyang mga kapatid. Hindi siya nagsusumikap sa kanyang sarili. Habang malusog ka, may lakas ang iyong katawan. Maghanap ka ng iyong pagkakakitaan upang masabi natin sa ating sarili na tayo ay nabuhay sa daigdig na ito ng may karangalan sa ating sarili. Kung may pagkakataon ka sa iyong sarili, magnegosyo ka. Magnegosyo ka. Alamin mo ang mga bagay kung papaano magtagumpay ang isang tao sa paghahanap buhay habang malusog pa ang iyong katawan, habang wala ka pa doon sa kalagayang kahinaan. At isa sa mga dapat gawin ng isang tao habang malusog ang kanyang katawan, habang malakas pa siya, palakasin niya ang ugnayan niya sa kanyang kapwa-tao. Hindi yung ang mga tao ay nagkakalayo ang bawat isa sa kanila. Nawawala ang pagmamahalan sa kanila habang sila ay malusog ang kanilang pangangatawan. Iwasan ang higwaan, ang hindi pagkakaintindihan ng mga tao habang ikaw ay malakas ang iyong katawan. Ang iyong gawin ay palakasin mo ang iyong ugnayan sa iyong kapwa-tao dahil sila ay makakatulong sa iyo sa sandaling ikaw ay nasa pangangailangan. So mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, may mga gawain din na umuugnay sa atin sa tinatawag na pangkabilang buhay. Habang malusog ang iyong katawan, ito ang iyong dapat gawin at makakatulong ito sa iyo sa pangkabilang buhay. Una na rito, para hindi napagkaitan ng ating sarili, na binigyan niya tayo ng magandang kalusugan, magandang pangangatawan, naway dalhin natin siya sa pagdarasal. Sa pagdarasal upang hindi siya mapabilang doon sa malulugi sa araw ng paghukom dahil binigyan tayo ng magandang pangangatawan, magandang kalusugan. Ilagay mo siya sa kalagayang pagdarasal. Ilagay mo siya sa kalagayang pagdidikir, pagtatasbih, pagtatahlil, o pag-alaalas kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dalhin mo ang iyong sarili habang malusog ang iyong katawan sa pag-aayuno. Kung ikaw ay may kayamanan, dalhin mo ang iyong sarili habang malusog pa ang iyong sarili sa paglalakbay sa Hajj kung ikaw ay may kakayanan. Kung ikaw ay may kakayanan, magkawang gawa ka habang malusog ang iyong pangangatawan dahil kapag ikaw ay nasa kahinaan na, may sakit ka na, hindi mo na magawang magkawang gawa dahil ang iyong kinita ay ninanais mong gamitin sa iyong sarili para matustusan ang pangangailangan mo dahil sa ikaw ay mahina na. At habang malusog ang ating pangangatawan, malusog ang ating katawan, may kalakasan tayo, at bata pa tayo, huwag na huwag nating kaligtaan ang saliksikin natin ang kaalaman na umuugnay sa atin sa kabilang buhay dahil ito ang magdadala sa atin sa katagumpayan. Mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, mayroon ding bagay na umuugnay sa tinatawag na bakanting oras natin. Habang bakante ang oras natin, ano ba ang dapat gawin natin? Dahil mayroon kang malusog na pangangatawan, mayroon kang bakanting oras. Nagamit mo na ang malusog mong pangangatawan sa tinatawag na pangkabilang buhay. Nagamit mo na ang iyong malusog na pangangatawan sa pandaigdig na ito kung ano ang dapat mo gawin o obligasyon na narapat para sa iyo. Ngayon, habang bakante ang iyong oras, wala kang ginagawa. Ano ba ang nararapat sa iyo? Ano ba ang nararapat na maibigay mo sa iyong sarili? Na hindi mo siya napagkakaitan, samantala nabigyan ka niya ng tinatawag na bakanting oras na wala kang ginagawa. Ang isa sa mga gawain, habang bakante ang iyong oras, pag-aralan mo. Wala kang ginagawa, pag-aralan mo kung paano mabasa ang Quran. Pag-aralan mo kung paano mo maintindihan ang Quran. Mag-aral ka ng paamat-amat kung paano mabasa ang alpabito ng Arabic. Huwag mong hayaan na ikaw ay mamuhay na isang Muslim
na hindi natin alam basahin ni kahit man lang alpabito ng Arabic. Nararapat gawin ng isang Muslim habang bakante ang oras niya, wala siyang ginagawa. Pag-aralan niya kung paano basahin ang Quran, pero mangyayari lamang yun kapag inuna natin pag-aralan kung paano malaman o mabasa ang alpabetong Arabic. Ngayon, kung marunong ka na sa pagbabasa ng alpabetong Arabic, magmula doon, umpisahan mo na sa bakanting oras mo, i-memorize ang Quran. Dahil ang Quran, sa araw ng paghukom, darating siya upang mamagitan para sa atin. Dahil binasa natin siya. Kaya malaking tulong na maibibigay ng Quran para sa atin. Kaya wag natin siyang isang tabi lamang, ilagay lamang sa loob ng kwarto o sa isang aparador na hindi natin hinahawakan o hindi natin ginagawa ng paraan kung paano natin siya mabasa. Habang bakante ang iyong oras, gumawa ka ng mga bagay na umuugnay sa iyong kapurihan sa iyong Panginoon. Mga tungkulin, ika nga, na magbibigay sa iyo ng kaginhawahan sa araw ng paghuhukom. Dahil yun ang kaaya-aya para sa atin habang may bakante tayong oras. Habang may bakante kang oras, wala kang ginagawa, pagserbisyuhan mo, wag na wag mong kaligtaan. Pagserbisyuhan mo ang iyong mga magulang. Kung sakali ikaw ay may pamilya na, sa bakating oras mo, wala kang ginagawa sa bahay, bisitahin mo ang iyong mga magulang. Baka naman nakaligtaan mo na saya lang bisitahin sa buong panahon mo na ikaw ay nabubuhay. Dahil maraming mga tao nang makapag-asawa, nakaligtaan niya na ang kanyang magulang. Hindi niya na napagsiserbisyuhan. Kaya mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, isa sa naging kahinaan ng mga tao, nakakaligtaan niya ang kanyang mga magulang, samantala may mga panahon na wala siyang ginagawa, ngunit hindi niya naaalala ang kanyang mga magulang. At isa pa sa mga kahinaan ng isang tao, ng isang lalaki, na mayroong pamilya, sa panahon na wala siyang ginagawa, hindi niya man lang madala ang kanyang pamilya, ang kanyang mga anak, sa mga lugar na kung saan makakakita sila ng iba't ibang tanawin. Ngunit wag mo naman kaligtaan ang mga kagandahang ito, ang mga luntiang ito, na kanilang nakikita, lagian mo silang ipapaalalahanan. Ang mga luntiang ito, ang mga kagandahang ito, kung sakali magtagumpay sila sa daigdig na ito, doon sa kabilang buhay, higit ang mararanasan nila at makikita nilang kagandahan at luntian doon sa kabilang buhay. Kaya paminsan-minsan, huwag din natin kalimutan ang ating pamilya, ilabas din natin sila para naman mas lalong lalakas ang ugnayan ng mag-asawa at ng kanyang mga anak. At hindi magkakaroon ng tinatawag na kaguluhan sa bahay. Mabuhay tayo na kasamang ating pamilya na may kapayapaan. Dahil nakikita nila sa atin bilang isang padre de pamilya na ibinibigay natin ang karapatan nila habang may bakanting oras tayo. Habang may bakanting oras ka, dahil tiyak natin mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, ang tao nagkakamali sa kanyang sarili, nagkakamali sa kanyang kapwa-tao. Habang may bakanting oras ka, ang mga kamalian, ang mga kaguluhan na iyong nalikha mula sa iyong dila, mula sa iyong sarili, dapat ayusin mo ito. Ayusin mo ito upang mamuhay ka ng tinatawag na may kapayapaan at may kaginhawahan. Gawin mo ito sa panahon na ikaw ay walang ginagawa, bakante ang oras mo. Ang bagay na hindi na dapat natin gawin habang bakante ang ating oras, yung pupunta tayo sa mga lugar na kung saan hindi magdadala sa atin sa kabutihan. Tulad na lamang pupunta ka sa mga lugar, wala kang makikita kung hindi kalasuan. O kaya wala kang pupuntahan kung hindi sa mga kaguluhan. Wala kang pupuntahan kung hindi sa mga inuman. Ibinubuhos mo ang bakanting oras mo sa mga bagay na ipinagbabawal ni Allah. Ang tao na matalino at may pagmamahal sa kanyang sarili at lalo't higit may pagmamahal sa kanyang tagapaglikha
ang kalusugan niya, ang bakanting oras niya ay iugnay niya, iaalay niya para sa kanyang Panginoon, lalo't higit, at iaalay niya rin para sa kanyang sarili, sa kanyang pamilya, kaanak, kapwa Muslim. At naway mapabilang tayo doon sa mga tao na nagpapahalaga ng kalusugan niya, kalakasan niya, at nagpapahalaga sa bawat bakanting oras na wala siyang ginagawa. Naway nakakuha tayo ng aral sa hadis na ibinigay ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na may dalawang biyaya na ikakalugi ng iba kung hindi nila ito binigyan ng pagpapahalaga, na siyang tinatawag na as-sihha, ang kalusugan, kalakasan, at ang farag, bakanting oras, panahon na wala kang ginagawa. Naway nakapagbigay tayo ng magandang mensahe sa araw na ito. Wa ba'ad, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.